Mo ako ngayon kung susuporta ako sa kanya o hindi. Iniwan niya kami, edi iwan ko rin siya. If I go out to campaign for Slate, I do not think that it would look nice to the PDP party na umalis sa amin. Ibig sabihin, hindi ako believe sa inyo tapos susuportahan kita. Wala na. Nagbabalik po kami dito sa Basta Dabawenyo. Po si Trixie Cruz Angeles. Kasama ko ang aking co-host, Attorney Harry Roque, and of course, our former President, Rodrigo Roa Duterte. Attorney Harry. The mayor who is president. Yeah. Mayor, eleksyon na. Ilang buwan na lang. Po. So, as PDP chairman, meron na tayong dalawang siguradong kandidato. Unang-una, anong masasabi niyo na si Tol, iniwan na tayo? I'm sure that hindi naman sa but it would be an inherent duty of a political party to come up with something. It's late. At the very least, itong senatorial. Maybe kung hindi ka makakuha, but if I can get siguro imprimatur from the patawag pa ako ng then we can come up with a slate. I-complete na lang. Yung ngayon nandyan, susuportahin na namin kung sino-sino. In addition na kami ng reserba na kung may bagong sasampa na gustong tumakbo, ilaglag ko na lang yung hindi ko kakapartido, hindi ko kaibigan, o yung ayaw ko yung muka. Meron ganun. Pero si Senator Tol Tolentino na nakasama noon na tumakbo rin ng senador nung kayo tumakbo ng presidente, nagpaalam na po sa PDP laban. Inasahan niyo ba yun na aalis siya ng PDP? Ganito yan Hindi ko inasahan. Pero sinabi niya sa akin. Ang maganda naman kay Senator Tolentino is nag-usap kami. Sabi niya, aalis ako. Iiwan ko kayo. Paglipat na ako. So, kung tanungin mo ako ngayon, kung susuporta ako sa kanya o hindi, iniwan niya kami, iwan ko rin siya. If I go out to campaign for Slate, I do not think that it would look nice to the PDP party na umalis sa amin. Ibig sabihin, hindi ako believe sa inyo tapos susuportahan kita. Wala na. At ako naman, ang salaro na ito, iniwan mo ako, bakit kita susuportahan? Si Governor Chavit Singson po, ano tingin niyo? Will you include him in a Senate slate? And ano ba tingin niyo? Papayag ba siya na sumali sa PDP? Anong assessment niyo po? Ano bang relasyon niya ngayon sa presidente? Ako, in the first place, I will answer your question. Yung una is susuportahan ko si Chavit. Kaibigan ko at seasoned politician yan. Correct. Kung sabihin mo sa day-to-day buhay ng Pilipino, nasa kamay niya, sa katagal niya sa politik, alam niya ang problema ng Pilipino. Kung doon sa pinakamababa. Yan ang importante dyan, yung alam mo ang problema Hindi yung graduate ng mga summa cum laude tapos pagdating doon magsalita, hindi nila kapa yung talaga yung kate doon sa baba ng Filipino community.
Chavit Singson, ganun lang yan. Not that because he's my friend, but because alam ko at alam ninyong lahat na matagal sa politika yan. Maraming alaman na yan yung problema ng ordinaryong Pilipino. Pero sa tingin nyo, tatakbo siya sa PDP, kababayan niya yung presidente, no? At lahat ng partido ngayon, maliban na lang sa PDP, nagkaisa na, nagkuwalis na doon sa PFP. So bakit po sasama sa atin itong si Chavit Singson? Ako, mas gusto ko ako lang mag-isa. Ako lang ang PDP. Magsialisa na kayong lahat, okay ako. Mas maganda para sa akin na tatakbong lahat doon sa kabila. Kung may gusto magpunta dito sa amin magpatulong, tignan ko, it's about sincerity, not to me, not to everybody, but to the Filipino people. So, suportahan ko yung tatakbo ng senador kung titignan ko na makakatulong ka sa bayan. That you put the Filipino first in your agenda. Wala akong hindi ko kailangan pera mo, hindi ko kailangan pagkaibigan mo. Wala naman akong kaibigan na nanalo wala lahat. Wala akong utang na loob. Ang akin yung Pilipino. Kung makita ko, if I could feel or if I know that you are for the Filipino, taong Pilipino, yung tao talagang Pilipino. Kisa mahirap o mayaman yung Pilipino. Kasi buti yung ibang politiko para sa mahirap lang pagdating ng panahon wala naman mahirap o pati yung mayaman. Wala. Tulungan mo lang yung Pilipino. Ngayon, if you get a priority list of how to go about helping the Filipino, mas maligaya ako pag inuna mo yung talaga nangailangan ng tulong at ito yung masa. Hindi pa kayo naaabala, Mayor, na ito yung punta ng ospital na walang pang-medisina. Ito yung punta ng ospital na walang pambayad sa ospital, pati hindi makabili ng mga antibiotics, gano'n. Mahal yan Lalo na yung may punta ng ospital tapos may mga cancer. Kung hindi magtulong yung Philippine Charity Sweepstakes, yung PAGCOR, sa bagay, in fairness to the mga legal entities natin, yung who are into charitable endeavor, gumagana naman sila. So, maligaya ako. Hindi ba kayo naabala na hindi kayo nabita ang PDP na makipag-alyansa sa PFP na partido ng presidente? Hindi po. Mas mabuti yung malayo kami. Hindi na kailangan po na magsama-sama na kayo lahat doon. Dito lang kami. Kaya nga, sabi ko sa iyo, mas maligaya ako pag mag-isa na lang ako. Nandoon na kayo lahat. At kung matalo lang man, ako na I will sink on my own. Kung matalo ang PDP, ako na ang lulubog mag-isa. So magpaligaya na kayong lahat. So kayong mga Pilipino, tutok na kayo doon sa kanila, wag na sa akin kasi nakabaon na ako. Huwag tayong magsisihan. Do not go into a blame game later on. Pag sinabi nyo, ganito, sabi ako, well, marami na po nabudol. Kaya sana wag nila makalimutan. Marami ngayon ang nabudol. No? Well, dito naman po tayo sa ating mga kakampi sa Maisog. No? Parang nagkakaroon ng coating na, ewan ko ba, no? Issue na di umano, itong si Jun Ebasco daw, si Kabsec, ay dating NPA, no? Na nakikipag-ugnayan pa rin sa NPA, no?
Ano tingin nyo? Should this be a concern sa maisog? May NPA pa ba? Wala na hong NPA. Yun pala. Yes. Matagal na nawala ang NPA. Si June E. Bascos surrendered in Holi pala. Then, noong Kore Revolution, matagal yan sa barak sa Philippine Constabulary noon. Matagal na huli yan. Nagpe-pleno yan sa North Cotabato. Ginapang ng Scout Rangers, nahuli siya. So, ako yung prosecutor nila. Fiscal ako eh. So, nag-uumpisa na kami sa trial nila. Ako yung fiscal. Sila yung mga akusado. Pero alang-alang naman na mag-aawayin ko pa sila. Paglabas ko, karaming mga Sparrow kaya dito sa Mindanao noon. So, hindi naman ako nagsasabi ay surrendered to their basta magandang loob lang ako, but I was prosecuting them. Naputol yung process kasi nag-correct. Na-release siya. Nung na-release sila, most of them, itong nahuli ng mga sundalo natin, ang husay ng mga sundalo natin, buong Mindanao Commission ng Komunista Party, the ruling organization ng Communist Party dito sa Mindanao, was the COMID, the Mindanao Commission of the Communist Party of the Philippines. Sila Ibasco, Brinya Kapaning, anak ng sundalo yun. Nahuli yan sila lahat. So yan si Ibasco, ako ang magpo-prosecute. Ang problema, wala naman silang kasi ang nanay ko, medyo may aktivista talaga yun. Pero hindi naman komunista yun. Ang mga pamilya nila, ibinigay nila sa nanay ko. So, ang nanay ko naman, dinala nila sa bahay namin. Kung palang gano'n. Pero hindi na ako nakatira doon. Biskal ako, naghiwalay na ako. Pero yung bahay namin, puno ng mga komunista. Magpunta ako doon sa nanay ko kasi may kailangan ako. May maraming activity yun. May Friday meeting, Friday prayer, gano'n. Tapos dito sa kwartong ito, 2 komunista, 3 komunista. Yung mga asawa nila, inalagaan ng nanay ko kasi hindi naman pwede na ipasok mo sa kulungan. So, yun ang namin. Ang nanay ko ang sikreto doon, if you want an answer. Kasi kinukup niya yung mga pamilya. Pati ako, nasali na rin. Kasi kung punta ako, alang naman niya punta sa bahay niya. Hindi mo papansinin. Kilala ko yan sila. So, magkaibigan kami. Yung nagprangka ako sa military, kay General Tangato naging PC pa noon ng police. Sabi ko, sir, ako yung prosecutor. Ako lang naman ang prosecutor na hindi naman sa not to derogate yung mga prosecutors noon. Pero doon, dito sa Davao, yung assassination, pati police, araw-araw dito sa Davao noon, magtanong kita ka Davao, araw-araw sa Davao noon, 1-2 police bagsak. Sundalo, bagsak. Pagsakay ng bus, bagsak yan. Pagsakay ng sasabayan. Ganon dito sa Davao, Mindanao noon. Kaya walang kursunada magtanggap. So yung boss ko, the late yung boss namin,
Siyempre, ikaw mag-handle nito. Kasi yung lahat ng high-profile kidnapping, alam mo, Mindanao, lawless, walang magtanggap ng kaso. Ako naman, pag sinabi lang, may oath of office eh. So, pag binigay sa ako, dito. Yung gustong pumatay dito, kasi gusto ko rin makipagbarilan sa kanila. Tanginang putang. Sige. So, doon ako nagkumuha ng reputasyon. So, binigay niya ka. Pag sinabi ko sa military na nakaibigan ko yan ha, kasi ang nanay na, kung may tiwala kayo, ngayon, kung wala kayong tiwala, maghanap kayo ng ibang prosecutor. Wala nang iba. Takot. Pero sinabi ko rin sa kila John Ibasco, pag pinosecute ko kayo, talagang tuduhin ko kayo. Pag ako ang nag-prosecute sa inyo, kaibigan tayo, pero pagdating sa korte, do not walang sige, pigil-pigil. Talagang tutuhanin ko. Trabaho ko eh. I have to be true to my or else mawalaan ang respeto ninyo sa akin. So itong mga allegations, sir, kay Sir Jun, hanas lang, puro... Totoo yan. Yung komunista siya. Well, yeah, pero ang allegation ngayon is nagdadala siya ng NPA sa Maisog rally. O totoo naman kasi lahat ng Kasi maiso. siya Hindi lahat ng lahat ng NPA nung sa panahon ko, panahon niya, ginawa ko siya ng chief of staff eh. Cabsec, sir. So ang City Hall noon sa panahon dito, ko, chief of staff nung mayor kayo. puno ng NPA. Alam ng Davao, buong Davao alam nila na ito, sabi ko, kisa palaban ito natin itong mga gagong to, mag-aksat, patay ng buhay, pati bala, kunin ko na lang, dito na lang kayo, ginawa ko mga casual, trabaho ko, ayan, dito, magtrabaho kayo. Magtrabaho sila. Magtrabaho. Di, medyo, panahon ko, naging peaceful lang ako. Pag-upo ko, alam na taga Davao yan, alam ko na, sinasabi ko na, ang totoo, nag-taper off ang insurance. Hanggang umakyat ako ng bukid araw-araw, pinababa ko na nasabi ko, tama na sabi ko. Kaya naging insurgent free ang Davao. Una ang Davao na. Yun din naman, sir, yung formula niyong presidente kayo. May amnesty, tapos merong NTF-ELCAC na nagdadala ng pera sa mga barangay na rebel-infested. Nagkakaroon ng economic opportunities. Pagka may ganun, sir, mas madali talaga sumurrender. Si Jude Ibasco yung brainchild niya yun, doon sa Malacanang. Kasi alam niya paano. Mayor, alam ko naman na sinabi nyo nung eleksyon na weak leader itong si Marcos Jr., no? Pero anong mensahe nyo sa taong bayan? Kasi parang napakahirap ng buhay ngayon, no? Pinakamatindi yung kagutuman, yung peso record low, yung sabi ng Moody's, from the darling economy, we are the worst underperforming economy. Yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, 20 pesos ang nangyari, 20% ang inflation sa bigas. Hindi 20 pesos, no? 26%. Anong masasabi niyo dun sa mga Pilipinong parang nawawalan na ng pag-asa? Well, the Filipino people, wag ho kayong mawala ng pag-asa. But in the first place, sabihin ko na kaagad, hindi ito kasalanan ni Marcos. Hindi ito lahat sa kanya. Do not heap all the blame on him because yung economic forces ng economy, alam mo, ekonomiya, pag ganun-ganun yan eh. Now, ang dapat ang gawin niya is how to mitigate yung itong mga sitwasyon na ito. Ang problema lang, wala nakikita ang Pilipino a true blue na
game plan kung paano i-mitigate itong mga circumstances na ito. Marami tayong mga bright dyan sa gobyerno, but I think nobody or no entity has been tasked to study really the problem of how to at least minimize or subdue the impact sa kahirapan. Hindi sa ekonomiya. Huwag muna isipin yung ekonomiya kasi naglalaro ang ekonomiya ng by itself. The economy is Market naglalaro forces. market forces. All things considered, the market forces dito sa Pilipinas naglalaro yan sa sabay ng Pero sir, ekonomiya ito. Yung pag-ano dito is how to soften and mitigate and maybe sacrifice a little, magpalugi na lang para lang hindi masyado total, nalulugi naman talaga ang gobyerno sa graft and corruption. Ako kay Marcos, gano'n yung kayo, bitawan ninyo yung pera kasi kailangan ko bili ng bigas para mas mura ng kunti o pati yung essential NFA goods, yan. yung basic necessities, yung pamalingke, yung gano'n. At least marami na ang bright boys dyan sa taas sa gobyerno how to play the market dito sa ating ekonomiya. sir, hindi To lang soften. kasi hindi lang mitigation ang halimbawa, alam na nasabihan siya hindi na natin naasahan ng economic advisors, puro puro yes men. Pero mismo, halimbawa, mga magsasaka, sinasabi nila na sa dinami-dami ng importation policy ng gobyernong ito, never bumaba ang presyo ng agricultural products. So 2 months ago, nag-issue siya ng executive order na ginawa pa niyang mas efficient ang importation, binabaan ang taripa, niliitan ang mga quotas. So nagfo-flood ang market natin with imported goods Pero na hindi hindi bumababa. naman mura. Oo, hindi nila binabawag. Ini-import ng mura, pero pagdating sa merkado, mahal pa rin. Kino-hoard. So, kaya nga, and nakikita nila to, alam nila to, kaya nga ang